Ipinarada nito ang sasakyan sa isang bahay. Lumabas ito ng sasakyan at umikot para buksan ako ng pinto. Lumabas naman ako. Tiningnan ko ang kabuuan nito. Simple lang ito pero sobrang linis. Ikiniya ako ni Sik papasok sa bahay na iyon. May sumalubong na isang matandang babae sa amin. "Naku Zik," sabi nito at sinugod ng yakap si Zik. Pagkatapos nun ay tiningnan ako nito. Mula ulo hanggang paa. Tapos biglang umiti. Kaya nginitian ko rin ito. Mukha namang mabait yung matanda. "Naku Zik, sino siya?" tanong ng matanda. "Ako po pala yung kasamba." Hindi na natuloy ang sinabi ko nang putulin ito ni Zik. Manang, siya yung asawa ko," sabi nito. Bigla ako natulos sa kinatatayuan ko sa sinabi niya. Napansin siguro ako ni Manang kaya tinanong ako nito. "O iha, okay ka lang ba?" tanong ng matanda. Opo." Nauutal kong sagot. "Alam mo iha, napakaganda mo," sabi pa nito. Biglang uminit ang aking pisngi sa sinabi ni Manang. "Ay, salamat ho," sagot ko naman. "Ikaw Zik ha, hindi mo man ako sinabihan na may napakaganda ka palang asawa." Ngiti lang ang naisagot ni Zik dito. "O siya, pumasok na kayo para makapaghanda na ako ng pagkain ninyo," sabi nito at naunang pumasok. Biglang may kamay ang humawak sa aking bewang at iginiya ako papasok sa bahay. Dinala ko ni Zik sa isang lamesa at pinaupo doon. Ilang sandali pa ay lumabas si Manang galing sa maliit nitong kitchen. Bitbit ang isang sinabawang baboy at kanin. "O siya, kain na mga anak. Mabuti na lang at napalinisan ko kay Benny yung isang kwarto dun sa taas." Ibig sabihin ay matutulog kami ni Zik sa isang kwarto? "Ay, salamat ho Manang," pagpapasalamat ni Zik. Ngiti lang ang naisagot ni Manang at bumaling sa akin. "Ano nga palang pangalan mo, iha?" Terry po," magalang kong sagot. Terry, kay ganda naman pala ng pangalan mo, iha." Nag-iinit naman ang aking pisngi sa sinabi ni Manang. "Ay, salamat ho, Nay," sagot ko dito. Mas gusto ko siyang tawagin na nanay kaysa sa Manang. "Alam mo, Terry, akala ko hindi na talaga magbabago yan si Zik. Kasi naman iba't ibang babae ang dinadala niya sa bahay nila noon. Mabuti na lang nagtinuna itong batang ito," sabi pa nito. Kahit ngayon naman, may babae pa rin siya. Malamang gagawin pa rin naman niya yun kasi hindi naman niya ako mahal. Ngiti lang ang naisagot ko sa matanda. Tiningnan ko si Zik. Nahuli ko itong nakatingin sa akin. Ako ang unang nag-iwas ng tingin at ipinagpatuloy ang aking kinakain. "Zik, pati mo ako sinabihan na may asawa ka na pala." Saad nito na para itong nalulungkot. "Manang, nagmamadali po kasi kami." "Sus, in love ka masyado kaya nagmamadali at nakakalimutan mo na ako." Manang naman sagot ni Zik. Pag iba ang kaharap ni Zik para itong napakabait na nilalang sa mundo. Tapos pag ako ang kaharap para naman itong bato. Ilang taon na pala kayong kasal nitong si Zik, Terry?" 2 taon na po." "Abay, bakit wala pa kayong anak?" Manang, may gusto po kasi kaming maabot ni Terry," sagot ni Zik habang abala sa pagkain. "Alam mo bang malapit nang mawala ang edad mo sa kalendaryo?" Pagbibiro ni Manang. "Ano ka ba naman Manang, 28 pa po ako." "Ikaw Terry, ilang taon ka na pala?" 25 years old po." "Naku, para lang ako at si Alejandro." Ngingiti-ngiti pa ito. "Nay, saan pala si Tatay Alejandro?"
Alam mo, Iha, gusto kita. Ikaw lang ang babaeng nagtawag sa akin ng nanay. Naku, nakakatunaw yun ng puso. Sabi ni Manang sa akin. Ay, ganun po ba, Nay? Salamat po. Yung tinatanong mo kung nasaan si Alejandro. Naandun sa bukid. May farm din po pala kayo, Nay? Oo. Meron. Gusto mo pumunta doon, Iha? Tanong nito sa akin. Tiningnan ko muna si Zeke. Tumango naman ito. Sige po. Nakangiti kong sagot. Sige. Bukas na bukas, ano? Okay ba? Tanong ni Manang. Opo, sige po. Namiss ko tuloy yung farm ni na Luke. Nakakatuwa naman ang batang ito. Sabi ni Manang sa akin. Ngiti lang na isagot ko dito. Ilang sandali pa'y natapos na kaming kumain. Ako na nagboluntaryo na maghugas ng pinggan. Natuwa naman si nanay sa sinabi ko. Naku, Iha, sure ka bang ikaw nang gagawa niyan? Naku, Nay, ako na po. Sanay na po ako dito. Akala ko may kasambay kayo doon sa bahay ninyo. Biglang nawala ang aking ngiti sa sinabi ni Manang. Ay, wala po, Nay. Saka mas gusto ko naman po na ako na ang gagawa sa gawaing bahay. Abay, napakaswerte naman ni Zeke sa'yo. Alam mo ba yon? Saad ni Manang. Ngiti lang ang naisagot ko. Siya, ayusin ko muna yung mga higaan ninyo para makapagpahinga na rin kayo ni Zeke. Sabi nito at lumabas. Biglang nanumbalik ang mga pinag-usapan namin kanina ni nanay. Nay, patawarin niyo po ako sa pagsisinungaling ko sa iyo. Sabi ko sa aking sarili. Ilang sandali pa natapos ko na ang paghuhugas ng pinggan. Kaya lumabas na ako ng maliit na kitchen na yon. Iha, alam kong pagod ka. Kaya magpahinga ka muna. Ang kwarto ninyo yung ikatlong kwarto sa taas, ha? Sabi ni Manang. Salamat po, Nay. Ngumiti lang ito at nilagpasan ako, kaya umakyat na ako sa ikalawang palapag ng bahay at itinuro yung kwarto na sinasabi ni nanay. Nang nasa harapan na ako ay binuksan ko na ito. Nakita ko nakaupo si Zeke doon sa kama. Ako ang unang nagsalita. Pwede ba akong sumama kay nanay bukas sa farm? Tanong ko dito. Yeah, sure. Sabi ni Zeke. Salamat, ha. Sige, magpahinga ka na muna. Sabi nito, tumayo para lumabas ng kwarto. Pero bago pa ito nakalabas ay may sinabi ako dito. Zeke, wala kasi akong damit. Sabi ko, tumigil ito sa paglalakad at binalingan ako. Meron na, nandiyan na sa closet. Sabi nito at lumabas. Kaya napagdesisyonan ko munang maligo bago matulog. Pagkatapos ay binuksan ko ang closet. Puro oversized na t-shirt ang lahat ng naroon. Kaya wala akong choice kundi suotin. Ang napili ko isang kulay itim na oversized na t-shirt at short na maliit. Pagkatapos ay tinayo ko muna ang aking buhok bago natulog. Itutuloy.